Ba kasi parang pinapatunog na ang isa hindi tumutulong. Kaya nagkakaroon ng problema. Dapat kung gustong tumulong, damihan nyo lalo kung sa inyo yan. Kayo na nagbablog niyan, damihan nyo. Huwag nyo nang hanapin yung iba. Pangtatlong bigay, 10,000 Nancy Chen through JP Alivio Vlogs. Binigay kay Kuya Bal at ipinabigay sa akin. After nun, umaga niya binigay. Pagka after lunch, dinala ko po agad doon. 10,000. Magkano lahat? Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyong magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Gawin ko lang po ng reaction video, yung patungkol po kay Kuya Mail at saka po kay Mang Iking, na kung saan ho, may hinahanap po silang pera. Kumbaga ho, ang pinaka-main concern natin dito, yung transparency ho ng mga vloggers ho, lalo na mga charity vloggers. Bakit nga ba nagkakainitan yung dalawa? Hindi kaya nakakaawa naman yung pasyente para mag-away-away ho? Sino nga kaya ang may kasalanan dito? Sino nga ba ang gumagawa ng issue? Alamin po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos, pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, baka naman po pwedeng i-follow at saka po pwede pong i-like. Nandun po yung mga personal na vlog po natin. So maraming salamat po sa inyo at huwag natin kakalimutan din po sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab. Pakisuportahan po ang kanilang YouTube channel at pwede nating isama naman yung mga Lingap partners. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong issue, bagong issue po ito, between Kuya Mail na kasamahan ho natin sa Team Kalingap at saka po yung umalis na po sa Kalingap si Mang Iking. So ang tanong po dito, bakit nga ba nagpaparinigan yung dalawa? May mga akusasyon, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo dito? At ito po ay patungkol sa kaperahan. Ano po? Lalo't yung pera ay galing po sa sponsors. Wala ho bang transparency yung ilan po sa kanila? Sino nga ba ang mas mapagkakatiwalaan po sa dalawa? Ano po? So pag-usapan po natin ito mga kabayan po natin dahil ako po ang concern ko dito, hindi po ako tutol doon sa sinasabing transparency. Kasi nga ho napakaganda niyan. Kahit po sa grupo namin, sa Kuos, talagang sinisigurado ko ho, basta patungkol sa pera, maliwanag po yan, malinaw. Magkano pumapasok at magkano po lumalabas at magkano yung gagaling mismo sa humahawak ng pera. So sinisigurado po natin yan. At bukod po dyan, mga kabayan po natin, ang concern natin dito ay meron pong pasyente na kung saan ho ay nasa ICU. Nakakaawa ho yung pasyente na hindi po natin alam kung siya po ay gagaling pa o hindi. Bagamat siyempre may good news naman na meron na pong improvement. Pero ang concern po natin dito, bakit kailangan pag-awayan, lalo na po patungkol sa pera, na yung pera ay para dito sa pasyente? Ano ho? So siguro po, umpisan ko po muna sandali yung sinasabi ni Mang Iking kasi may akusasyon po siya na meron daw sponsor na nagbigay ng 15,000, ang ibinigay daw ni Kuya Mail o tinatawag na Agnas ay 10,000 lang. So hinahanap niya po yung 5,000 di umano. Meron siyang ibibinigay na 10,000, may ipapahabol siyang 5,000. Sabi niya yun. Hindi ko sanabi yun. Galing yun sa bunganga niya. Ay nasaan na? At bukod doon, may mga iba pang mga tinutukoy na ang dating ay parang kinukupit ho ni Agnas. So kung inyo pong napanood yan o napakinggan, siyempre ho mag-iisip kayo ng hindi maganda dito sa pinaparatangan na walang iba kundi si Kuya Mail o kaya tinatawag niya pong Agnas. Ano po, hindi ko po alam kung bakit tinawag na Agnas po si Kuya Mail. Pwede na! Actually po yung short clips na nakarating sa atin, marami rin pong sinasabi si Mang Iking against kay Kuya Mail, pero hindi na po natin isasama yon kasi wala naman sa topic yon. So mag-concentrate po tayo doon sa nabanggit po na 10,000 at saka yung 5,000 di umano na nawawala. So para ma-solve po natin yan, itanong po natin kay Kuya Mail, ano nga ba ang kanyang paliwanag? Ito po yon. Nakabuo daw siya ng 33K na community, nakabigay daw siya ang liit ng 33K compare kay Kuya Bal na malaki ang community tapos 10K lang ang binigay. Tawag niya kay Kuya Bal Agnas. Hindi po si Kuya Bal yung Agnas. Yan. Alam niyo po, yung kay Benty Boy din po, meron din pong inaasikaso si Kuya Bal kay Benty Boy. Yan, sinama na yung kay Vanessa. At may mga landing pads pa po. At meron din siyang mga charity vlogs. Meron siyang mga scholar na sinusuportahan. Pero si Mercado, ganyan si Bulldog, puro kayabangan, ang bunganga parang imbornal.
Jana Labi, karamihan kasi nakikipagkompetensya. Opo, hindi naman tayo nakikipagkompetensya. Nanita de la Cruz. Yan. Annalyn Cruz, sabi daw nila, dapat daw unahin ng beneficiary, umalis na nga, di ba? Si Vanessa sa Kalingap. Tapos siya ang nagbablog. So dapat lang siya ang may responsibility doon dahil sa siyang scouter. Opo, dahil tayo naman po, nanawagan tayo bilang pagtulong at suporta lang. Hindi naman po natin binablog. Bigay tulong lang tayo. Yun ang panawagan ko, 'di ba? Kahit na siya pa yung scouter, kahit na ano pa, kahit sabihin niya siya nakadiscover, si Kuya Bal ang tumulong diyan, nagpabahay, hindi siya. 'Di ba? So ayun mga kabayan po natin, so maliwanag po muna na ang tinutukoy po na Agnas ay si Kuya Mel. Ano ho? Tapos yung patungkol po sa pera na hinahanap, siguro po ituloy natin. Kasi po dito sa live ni Kuya Mel, may mga nagko-comment din po dyan, na buzzer din po ni Kuya Mel, siguro po ididire-diretso lang natin. Dahil sa bandang huli, ipapaliwanag ni Kuya Mel kung magkano nga ba ang naitulong, magkano yung dumaan po sa kanya. Mga kabayan po natin, ito po yon. Yeah, nakagawa, 15K ang nahawakan mong pera para kay Vanessa, pero 10K lang ang binigay mo sa nanay ni Vanessa. Hindi ka nakikinig. Hindi ka talaga nakikinig. Ha? Ulitin ko sa'yo, nakagawa. Total, nandiyan ka pa. Ulitin ko sa'yo. First day may nagbigay, Ana Rita Reyes, 3,000 pesos. Inabot ko. May resibo yan. Pangalawang bigay, Lila Sheena. Inabot ko. May resibo ulit yan. Pangtatlong bigay, 10,000 Nancy Chen through JP Alivio Vlogs. Binigay kay Kuya Bal at ipinabigay sa akin. After nun, umaga niya binigay. Pagka after lunch, dinala ko po agad doon. 10,000. Magkano lahat? Tanga. Marunong ka bang mag-add? So yan po mga kalingap, mga kababayan po natin. So malinaw ho ano. So merong nagbigay ng buong 10,000, tapos kay Ana Rita Reyes 3,000 at saka po yung iba pa. So lumalabas ho ang binigay po ni Kuya Mel, hindi lang po 10,000. Malinaw po yun mga kababayan po natin. Kaya sa ngayon ho, kung ang hinahanap po ay 15,000, sa tingin ko po ay sobra-sobra pa po sa 15,000 yung naibigay. Ano po? So maliban na lang may panibagong akusasyon naman na galing sa sponsor na hindi po naibigay ni Kuya Mel, mga kababayan po natin. So antayin po natin kung meron pa pong hahanapin si Mang Iking kay Kuya Mel at dapat sagutin ni Kuya Mel para hindi ho masira siya. Lalo't under po siya ng kalingap, mga kababayan po natin. So ang tanong ko po sa inyo, yung hinahanap ho bang 15,000, yung binabanggit na 10,000 at saka nawawalang 5,000, okay na ho ba sa inyo yun, mga kababayan po natin? I-comment nyo po sa baba. Tapos kung kayo po may duda pa si Iking, di sabihin ho natin para mas lalong maklear ho. Lalo't patungkol po yan sa pera, nakakahiya naman tayo, ano? Kapiranggot na pera, pag-aawayan, mga kababayan po natin. Pero ang punto ko po dito, ganito, bukod po dyan sa pinaliwanag natin, kasi nabanggit po doon na pangalan po ni Kuya Bal, may mga ibang tinutulungan. Alam nyo po ganito yung mga kababayan po natin. Alam naman ho natin nung nakaraan, ang tinulungan talaga ng Team Kalingap, si Kuya Robin. Talagang maraming tulong po doon. Tapos pangalawa ho si Mr. Benteboy, na kung saan ho hanggang ngayon, yun po ay ongoing. So doon po sa GC ho namin, kasi aware po ako, ito po ang kwento, ano, para maliwanagan po kayo. So nung unang batch ho, nakapagbigay na po kay Mr. Benteboy. Tapos after ho ilang days, ilang linggo, may mga nagpahabol. Kaya kumbaga ho yung kay Mr. Benteboy ho ay ongoing yun hanggang ngayon. Hanggang sa sumabay po yung kay Vanessa, ipinanawagan din po yun ni Kuya Bal Santos Matubang doon sa GC namin o kaya sa Kalingap, mga kabayan po natin. Kaso nga lang ho, kung yung kay Mr. Benteboy ho ay ongoing pa, hindi ho masyadong marami yung para kay Vanessa ho ang nagbibigay. Kaya sa pagkakatanda ko ho, sinabi ni Kuya Bal na yung tulong kay Vanessa, padaanin na lang kay Kuya Mel. Kaya kung sakasakali ho na may mga tulong na dumaan kay Kuya Mel, yun po ay instruction ni Kuya Bal. Kasi nga ho, may mga iba pang tinutulungan ang Team Kalingap. Na kumbaga kung maghahalo-halo, mas lalong mahihirapan po, mga kabayan po natin. Tapos isa pa, alam naman po natin na si Vanessa ho, ang nagbablog na po dyan, o kaya scouter din, ay si Mang Iking. Bagamat yan po ay nablog ni Kuya Bal Santos Matubang po noon, siguro 2 years ago mahigit. Ito yung short clips po noon. Ano yan ay pinapasok ito ng laki. Kilala daw niya yung pumasok dyan. Ipapangalan po namin sa pulis. Nasaan na? Kilala mo yun? Opo, sa kanya ko po sinabi. Pinasuspect namin dito. Sinabi na. So yun mga kabayan po natin, ayun, mahigit 2 years na po yan. Pero yung mga nakaraan ho, mga 1 year ago, more or less, natatandaan ho natin, si Mang Iking na ho ang nagbablog dyan. So ang sitwasyon ho sa ngayon, bagamat hindi naman po masama na tumulong ho ang Kalingap,
magbigay ng marami, ng malaki. Kaso nga lang po sa sitwasyon po sa ngayon, kung nagkakaroon na po ng gap, yung grupo ni Mang Iking, grupo ng Team Kalingap, so ang mga tumutulong ho ay nawawalan din po ng gana, no? Kapag ka nabalitaan na ito ay involved si Mang Iking o kaya ibang community, parang hindi talaga sila nagbibigay na ng kamukha ng ibang tinutulungan. Nararamdaman ko yun, napapansin ko po yun sa group chat mga kabayan po natin. So ang sa akin po dito, kung sakasakali man ho na ang tumutulong ho ay yung kabila, okay lang naman na pabueluhin na natin. Pero kung sakasakali naman meron din dito sa atin na gustong magbudagdag, di welcome naman po yun. Hindi naman natin pagbabawalan po yun. Pero sa nakita ko ho, para hindi masyadong gumulo, sa tingin ko po kapag Kalingap siguro, hayaan ang Kalingap ang gumawa ng paraan. Kung hindi naman ho Kalingap, sila din po ang bahalang gumawa ng paraan. Ngayon kung sakasakaling merong magpapaabot kahit hindi doon sa grupo nila, wala namang masama. Pero wag natin hong kikwentahan na bakit ko konti lang. Sana ho maintindihan po natin yon. Kasi pagka purely Kalingap yan, ang Kalingap ho ay gagawa ng aksyon yan. Kahit mga reactors ho, gagawa ng paraan yan. Pero inulit ko po, hindi ho masamang tumulong. Kahit ibang community yan, ibang tao yan, pwede namang tulungan. Pero dito po sa mga nangyayari po sa vloggers, makita nyo ho talaga dito, lalo sa mga supporters, sponsors, mas focus po sila doon sa kagrupo po nila. Kasi ang iba kasi parang pinapatunog na ang isa hindi tumutulong. Kaya nagkakaroon ng problema. Dapat kung gustong tumulong, damihan nyo, lalo kung sa inyo yan. Kayo na nagbablog niyan, damihan nyo. Huwag nyo nang hanapin yung iba. Kung sakaling tumulong yung ibang community, hindi magpasalamat na lang po tayo. Pero wag natin kikwentahan sila kasi kung tutuusin, hindi sila ang responsable talaga dyan. So balik na rin po natin, kung Kalingap naman ho ang involved dyan, hayaan nyo. Kalingap ang tutulong. Kung sa tingin nyo may pangtulong kayo, di itulong nyo rin po. Nang wala ng mga ek o kaya kung ano mga parinig, mga pasaring. Para tapos pang usapan. Anyway, pagtulong po yan Ang pagtulong ho, lalo kung bukal sa loob, magandang bagay po yan. So yun lang po muna siguro ang ating nililiwanag po dito. Kasi mamaya makarinig naman po tayo ng kung anong mga akusasyon. So yung mga narinig ho natin, yun na po ang sagot. Tapos yung sa mga darating po siguro na paninira sa Kalingap, ang Kalingap ho ay tuloy-tuloy ang pagtulong, hindi nyo lang po yan alam. Kami pong nasa Kalingap ho, alam namin yan. Halos araw-araw, may mapapansin po tayo dyan, may nagpapadala, pangtulong doon sa mga karapat-dapat tulungan. So yun lang po muna siguro, maraming salamat po sa inyo at kung inyo naman po itong nagustuhan, pwede po natin i-share. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, babuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.